Sabi ng Duno Mundo, ito mga feeling macroeconomists natin, akala mo kung sino mga world-class kung makatingin sa krisis porque malayo raw sa atin. Pero bes, tingnan mo ang mapa. Wala pang 2 oras na lipad ang Manila sa Taipei, mas matagal pa ang traffic sa EDSA. Ang Taiwan, Bashi Channel lang ang pagitan sa dulo ng Luzon. Hindi yan ibang planeta. Hindi yan drawing lang sa balita o malayong geopolitical hotspot. Kapitbahay mo lang yan. Naabot tanaw na natin. Kapag nagkaputo ka na sa Taiwan Strait, huwag kang kampante dahil unang tatamaan ang mga pampang ng Pilipinas sa lakas ng shockwave. Hindi lang ito usapang pang-war freak o pagrampa ng mga barkong pandigma sa dagat. Isa itong malalang lindol sa ekonomiya na yayanig pati sa lifestyle mong pilit na itinataguyod. Damay lahat mula sa mga dambuhalang korporasyon hanggang sa ulam sa hapagkainan ng bawat pamilyang Pinoy. Wasak ang lahat ng pinaghirapan nating kunwari ang pag-unlad. Para magising ka sa katotohanan, silipin natin ang tinatawag nating backbone ng ekonomiya na parang may scoliosis na. Ang export sector ng Pilipinas, kapit na kapit sa electronic components na akala mo ay tadhana. Sa totoo lang, higit sa kalahati ng kita natin sa export ay galing lang diyan, wala nang iba. Iyan ang tanging makinaryang humahakot ng dolyar para may pambayad tayo sa utang, habang nagbibigay ng trabaho sa mga manggagawang pilit na pinagkakasya ang sahod. Pero siyempre, itong mga assembly lines sa Pisa Zone sa Cavite at Laguna, hindi naman yan magic na gumagana ng mag-isa. Umaasa lang din ang mga yan sa mga materyales na galing sa ibang bansa, parang relasyong kailangang isustento. Hamak na bahagi lang tayo ng supply chain na kapag may isang nag-inarte, damay ang lahat. Walang mabubuong produkto sa mga pabrika natin kung kahit isang kusing na pyesa ay hindi dumating dahil sa gulo. Dito na papasok ang Taiwan na bida-bida sa ating macroeconomic stability o ang kawalan nito. Hindi gagalaw ang mga pabrika sa Pilipinas kung wala yung mga high-tech na semiconductor chips na hindi naman natin kayang gawin. Ang masaklap na katotohanan, hawak ng Taiwan ang halos 60% ng microchip market sa buong mundo. Isang pitik lang sa produksyon nila, nganga na agad ang mga makinarya sa mga electronics factory natin dito sa Pinas. Isipin mo na lang kung mag-trip ang Tsina na mag-naval blockade o kaya ay biglang sumugod ng todohan. Yung mga dambuhalang chip factory sa Taiwan, mapipilitang magsara dahil sa gulo. Putol agad ang supply chain of electronics sa buong mundo na parang na-ghosting ng walang pasabi. Para sa Pilipinas, hindi ito dahan-dahang sakit. Bagsak agad tayo sa isang iglap. Yung mga materyales na inaasahan ng mga pabrika natin, hinding-hindi na makakarating sa ating mga ports. Ang ending, nganga ang kabuhayan ng marami. Daan-daang libong Pinoy sa manufacturing sector ang siguradong talsik sa trabaho o biktima ng malawakang layoff. Itong mga multinational companies, wala ring magagawa kundi itigil ang pagpapasahod dahil wala naman silang maibebentang produkto. Kapag dumami ang tambay, hihina ang gastusan at tuluyan ng lulubog ang ekonomiya natin sa isang malalim at biglaang recession na parang walang bukas. Pero ang krisis na ito ay hindi lang basta mga numero sa isang electronic board o mga aesthetic na graph sa stock market. Kwento ito ng survival ng mahigit 150,000 nating mga OFW sa Taiwan na baka maging collateral damage lang sa gulo ng iba. Sila yung mga kayod kalabaw sa mga tech factory, nagtitiis sa mga ospital, at taga-alaga sa mga bahay ng mga Taiwanese. Ang kanilang kaligtasan ang magiging pinakamalaking sakit sa ulo ng ating gobyerno kung may pakialam nga ba sila. Sabi ng mga feeling matalinong macroeconomist, hindi lang daw basta simpleng manggagawa ang mga ito. Sila raw ang mga dakilang haligi ng ating ekonomiya na tagasalba sa atin gamit ang bilyon-bilyong pisong remittances taon-taon. Ang mga dolyar na pinapadala nila pabalik sa Pilipinas ay kailangan para hindi tuluyang maghingalo ang ating gross international reserves. Yan ang sumusuporta sa halaga ng ating piso laban sa tuluyang pagbulusok at nagbibigay ng pondo para makabili tayo ng mga imports nating puro luho at pangangailangan. Higit sa usapang pera, sila ay mga magulang, kapatid,
at anak na nagpapakapagod para sa future ng kanilang mga pamilya. Bawat pisong pinapadala nila ang pampaaral sa mga anak na baka mag-TikTok lang, pampatayo ng bahay, at pambuhay sa mga lokal na negosyo sa probinsya. Kapag biglang naputol ang daloy ng salaping ito, asahan ang mabilis at malupit na hagupit ng kahirapan sa mga komunidad na umaasa sa kanila na magdudulot ng isang panlipunang krisis na mahirap kontrolin ng kahit anong thoughts and prayers. Ang pagsiklab ng digmaan ay mag-uudyok ng isang malawakang krisis sa mga lumikas at isang operasyon ng paglilikas na hindi pa nakikita sa ating kasaysayan. Ang pagliligtas at pagpapauwi sa daan-daang libong mga mamamayan mula sa isang aktibong war zone sa ilalim ng ulan ng bala at mga missiles ay isang napakalaking hamon sa logistika na ewan ko na lang kung paano gagawin ng gobyerno natin. Kakailanganin nilang maglabas ng bilyon-bilyong pondo para sa mga barko, eroplano at mga pasilidad ng kwarentenas sa gitna ng matinding kaguluhan sa rehiyon. Habang ginagawa ang dambuhalang operasyong ito, ang ating lokal na ekonomiya ay siguradong hihingal sa tindi ng presyon. Sa isang banda, biglaan tayong mawawalan ng bilyon-bilyong pisong kita mula sa labas ng bansa. Sa kabilang banda, kailangan nating pasanin ang pag-aalaga at pagbibigay ng ayuda sa daan-daang libong mga Pilipinong na walan ng trabaho na bigla ang uuwi. Ang biglaang pagdami ng mga walang trabaho na walang mapasukang opisina ay magpapabigat sa ating naghihingalong sistema ng social welfare at mga pampublikong serbisyo na dati nang kulang. Sa pagpapatuloy ng ating pagmamarunong dito sa dunong mundo, hindi natin pwedeng baliwalain ang heograpiya ng kalakalang pandagat. Ang mga ruta sa paligid ng Taiwan, lalo na ang mga dumadaan sa West Philippine Sea at sa Luzon Strait, ay ang mismong jugular vein ng pandaigdigang komersyo. Bilyon-bilyong dolyar na halaga ng mga kalakal ang dumadaan dito araw-araw, mula sa mga hilaw na materyales hanggang sa mga produktong petrolyo na nagpapatakbo sa mga industriya ng buong rehiyon ng Asya. Anumang harang ng militar o naval blockade sa mga karagatang ito ay ganap na magpaparalisa sa Maritime Logistics Network. Ang mga barkong pangkargamento ay hindi maglalakas loob na dumaan sa isang conflict zone dahil sa matinding panganib at sa hindi kayang bayarang insurance premiums. Ang mga supply ng kalakal ay maiipit lang sa mga pantalan at ang mga alternatibong ruta ay magiging sobrang haba at sobrang mahal na magpapataas sa gastos ng pag-aangkat ng mga produkto sa buong mundo. Para sa Pilipinas na import pa more ang peg sa enerhiya at pataba para sa agrikultura, congrats dahil ang sitwasyong ito ay isang bonggang bangungot. Ang presyo ng krudo sa world market ay lilipad ng mas mabilis pa sa pangarap mong yumaman. Bawat bariles ng langis na maiipit sa mga naantalang ruta ay dagdag pabigat sa ating foreign exchange bill. Nauubos sa ating mga reserbang dolyar at magpapalugmok sa halaga ng piso sa loob lang ng maikling panahon. Siyempre, ang pagtaas ng presyo ng langis ay may pa-domino effect sa lahat ng sektor dahil bakit hindi? Kasabay nito ang bonggang pagsabog ng inflation na parang fireworks. Ang presyo ng gasolina sa mga pump station ay tataas na susundan ng pagtaas ng pamasahe at gastos sa transportasyon ng mga kalakal na akala mo ay ginto. Ang mga singil sa kuryente na nakadepende sa fossil fuels ay papalo sa level na mapapaisip ang mga negosyo kung magsasara na lang ba sila o itataas ang presyo para lalong mahirapan ang mga customer. At ang pinakamasakit na dagok ay mararamdaman sa presyo ng mga pangunahing pagkain. Sana all na lang talaga makakain. Ang kakulangan sa murang pataba ay magpapabagsak sa ani ng ating mga magsasaka habang ang mahal na transportasyon ay sisiguradong bawat butil ng bigas at gulay ay pangmayaman na ang presyo pagdating sa palengke. Ang food inflation ay mawawala sa kontrol ng mas mabilis pa sa sahod mo at direkta itong tatama sa mga may hirap na ang tanging budget sa buhay ay para lang hindi mamatay sa gutom araw-araw. Kung akala nyo ay malala na ang mga nakaraang krisis sa enerhiya, breezy lang yon kumpara sa super typhoon ng inflation na kakatok mismo sa pinto natin.
Ang gulo sa Taiwan ay hindi lang chismis mula sa kabilang panig ng mundo. Isa itong sakuna na ang sentro ay ilang tumbling lang mula sa ating mga dalampasigan. Kahit anong kuskus ng Bangko Sentral sa interest rates, mukhang magiging limitado lang ang powers nila para pigilan ang ganitong klaseng gulo. Bukod sa usapang pera, ang pagkaipit ng Pilipinas sa gitna ng geopolitical pincer movement ay nag-aalis sa atin ng ilusyon na pwede tayong maging neutral. Salamat sa ating heograpikong lokasyon, selyado na ang ating kapalaran bilang main character sa maling paraan. Hindi tayo pwedeng mag-acting na bulag-bulagan at umasang skip tayo sa sigalot na ito dahil malapit tayo sa conflict zone. Automatic na kasama tayo sa strategic calculation ng lahat ng mga superpower na naglalaro sa krisis na ito. Dito na lumilitaw ang masalimuot na issue ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dahil sa mga base ng EDCA na nakakalat sa bansa, lalo na sa mga hilagang bahagi na kitang-kita ang Taiwan Strait, ang Pilipinas ay naging critical link sa Regional Security Network o sa madaling salita, naging frontliner tayo nang hindi nag-apply. Ang mga pasilidad na ito ay nagbibigay ng bentahe para sa mga puwersang gustong maghari-harian at magpanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa mata ng mga mahilig sa seguridad, ang paglahok na ito ay para raw manakot o magsilbing deterrence laban sa agresyon. Isang hakbang daw ito para ipakita na ang anumang galaw ay may karampatang resback. Pero sa lente ng isang macroeconomist sa dunong mundo, ang strategy na ito ay may kaakibat na malalim na panganib. Ang mismong mga base na sinasabing magbibigay ng seguridad ay siya ring nagbabago sa ating ekonomiya bilang isang posibleng target ng mga paghihiganti. Hindi naman kailangan magpaulan ng bomba o misil para makaganti. Masyadong basic yun. Mas bet nila ang economic coercion, yung sosyal na tawag sa panggigipit sa bulsa. Isipin mo na lang yung mga secret trade embargoes, kung saan ang mga export natin ay biglang magkakaroon ng hindi maipaliwanag na technical issues sa customs ng ibang bansa o kaya naman ay tuluyang i-ghost sa kanilang mga market hanggang sa malugi ang mga lokal nating industriya. Pwede rin nilang gawin to sa pamamagitan ng mahigpit na limitasyon sa pag-import ng ating mga produktong agrikultural gaya ng saging at pinya. Ang mga biglaang sanitary at phytosanitary blockades ay madalas gamiting sandatang pang-ekonomiya para lang parusahan ang mga bansang hindi sumasabay sa geopolitical na trip ng mga dambuhalang bansa. Ang sektor ng agrikultura na bumubuhay sa milyon-milyong Pilipino ay siguradong lulubog sa matinding pagkalugi habang nabubulok lang ang kanilang mga ani. Higit pa rito, ang banta ng gulo at kawalang katiyakan ay magdudulot ng agarang pag-freeze ng mga foreign direct investments o FDI. Sino ba namang matinong investor ang magtatapon ng bilyon-bilyong dolyar na puhunan sa isang bansang konti na lang ay magiging conflict zone na? Ang mga nakaplanong infrastructure projects, mga bagong pabrika at mga tech initiatives ay masususpinde ng walang hanggan. Dahil walang bagong puhunan, nganga ang paglago ng ating ekonomiya at goodbye na rin sa paglikha ng mga bagong trabaho. Gising na tayo sa katotohanan na ang away sa Taiwan Strait ay hindi lang pang superpower. Para sa Pilipinas, isa itong ticking time bomb na nakabaon mismo sa ilalim ng ating ekonomiya. Bawat segundong lumilipas na walang linaw ang sitwasyon, mas lalo tayong lumalapit sa pagguho ng mga sistemang nagpapalakad sa ating pambansang kaunlaran. Damay-damay na ito sa lahat ng aspeto ng buhay natin, mula sa pawis at remittances ng mga OFW na nakikipagsapalaran sa ibang bansa hanggang sa mga factory ng electronics na puyatan ng trabaho sa ating mga industrial zones, lahat yan ay nakadepende sa isang maselang balanse ng kapayapaan. Kahit yung barya mong pambili ng ulam sa palengke, nakatali sa kung gaano kagulo o katahimik ang mga rehiyong nakapaligid sa atin. Sa totoo lang, lahat ng ito ay mahigpit na nakasabit sa marupok na kapayapaan sa mga dagat sa Hilaga. Ang kapayapaang ito ay parang isang manipis na sinulid na nagpapanatili sa ating kasalukuyang kaayusan. Ang pagharap sa nakakatakot na senaryong ito ay hindi pagpapakita ng pagiging praning o nega.
Isa itong panawagan para sa malinaw at objetibong pagsusuri gamit ang macroeconomic lens ng dunong mundo. Ang pag-intindi sa mga panganib na ito ay hindi lang basta requirement, kundi kailangan para sa ating pambansang kaligtasan. Kailangan nating maghanda sa mga hindi maiiwasang aftershocks o pagyanig na dulot ng mga geopolitical shifts ngayong ika-21 siglo. Ang pagbuo ng mga estratehiya para patatagin ang ating ekonomiya laban sa mga panlabas na shock ay hindi na lang option, kundi isang kagyat na pangangailangan na dapat unahin ng mga policymakers at ng bawat Pilipino. Upang mas palalimin ang ating pag-aaral, silipin natin ang aspeto ng foreign exchange market. Ang galing ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagtanggol ang halaga ng piso ay nakasalalay lang naman sa ating gross international reserves. Sa oras ng krisis sa Taiwan, habang ang mga foreign investors ay nagkukumahog ilabas ang kanilang kapital mula sa ating umuusbong na merkado patungo sa mga safe haven assets tulad ng US dollar at ginto, may iwan ang Pilipinas sa matinding capital flight na wawasak sa halaga ng piso. Ang paghina ng piso ay siguradong magpapalala sa ating walang katapusang problema sa utang panlabas. Ang pagbabayad sa mga sovereign bonds na nakapangalan sa dolyar ay mangangailangan ng mas maraming bundok ng pisong kukunin mula sa kaban ng bayan. Ibig sabihin, ang pondo na sana ay nakalaan para sa edukasyon, kalusugan at infrastruktura ay itatapon lang sa pagbabayad ng utang dahil sa napakagandang palitan ng salapi. Ito ay isang klasikal na macroeconomic trap na paborito nating pag-usapan dito sa Dunong Mundo. Samantala, ang industriya ng BPO o Business Process Outsourcing na isa rin daw sa mga matatag na haligi ng ating ekonomiya ay hindi rin makakatakas sa epekto. Kahit digital ang kanilang serbisyo, ang internet infrastructure na nag-uugnay sa Pilipinas sa mundo ay umaasa lang naman sa mga submarine cables na nakabaon sa ilalim ng dagat malapit sa Taiwan. Kung masira ang mga kable na ito dahil sa giyera, asahan ang pagkaparalisa ng ating digital connectivity. Ang pagkaputol ng internet connectivity ay katumbas ng bilyon-bilyong dolyar na pagkalugi para sa sektor ng IT at BPO. Ang mga kumpanyang multinasyonal na umaasa sa mga call center at back office operations sa Pilipinas ay mawawala ng serbisyo na mag-uudyok sa kanila na ilipat ang kanilang mga operasyon sa mas ligtas na mga bansa tulad ng India. Ito ay magreresulta sa pagkawala ng daan-daang libong mga trabahong may mataas na sweldo para sa ating mga kabataang propesyonal. Balik tayo sa sektor ng enerhiya. Ang Pilipinas ay umaasa lang sa pag-aangkat ng malaking bahagi ng karbon mula sa Indonesia at iba pang bansa para lang mapatakbo ang ating mga power plant. Kung ang mga ruta sa dagat ay magiging mapanganib, ang supply ng karbon ay siguradong nganga. Ang kakulangan sa fuel para sa mga planta ay magdudulot ng malawakang rotating brownouts na magpapatigil sa mga negosyo at magpapahirap sa buhay ng bawat mamamayan habang lalong bumabagal ang ating produksyon. Ang kakulangan sa kuryente ay direktang tatama sa sektor ng pagmamanupaktura na kakatops lang mahirapan sa chip shortage. Ang mga pabrika ng pagkain, tela at iba pang pangunahing produkto ay hindi makakagawa ng sapat na supply. Ang kakaunting supply na sasabayan ng mataas na demand ay lalong magpapabilis sa paglipad ng mga presyo. Itong cost-push inflation na ito ang pinakamahirap gamutin dahil hindi ito galing sa sobrang pera sa merkado, kundi sa mismong pagbagsak ng ating kakayahang gumawa ng kahit ano. Kailangan din nating suriin ang epekto sa ating mga kaibigang bansa sa ASEAN. Ang ekonomiya ng Timog Silangang Asya ay parang magkakabit na kadena. Kung ang Taiwan at China ay mag-aaway, ang buong rehiyon ay damay sa pagbagal ng kalakalan. Nagluluwas din ang Pilipinas ng mga produkto sa ating mga kapitbahay. Kung bumagsak ang kanilang kakayahang bumili dahil sa pandaigdigang krisis, wala na ring bibili sa ating mga iniluluwas na lalong magpapalalim sa sugat ng ating naghihingalong ekonomiya. Pagdating sa usapin ng pera ng bayan, asahan nyo ng pipilitin ng gobyernong maghigpit ng sinturon sa inyong ngalang, hindi sa kanila. Dahil ang malaking bahagi ng pondo ay kailangang itapon sa pagtugon sa krisis, pag-uwi sa mga OFW at pag-subsidy sa mga bilihin para lang hindi mag-amok ang mga tao
Ang budget para sa mga proyektong pangmatagalan gaya ng mga tulay, ospital at paaralan ay siguradong tatalasasin. Ang pagkakabinbin ng mga proyektong ito ay parang pagnanakaw na rin sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Pero parang sanay na naman tayo doon. Ang sektor ng pagbabangko ay makakaranas din ng matinding stress, parang yung mental health mo lang. Dahil sa dami ng nawala ng trabaho at nagsarang negosyo, lolobo ang mga non-performing loans o yung mga utang na thank you na lang ang bayad. Magiging mas kuripot at maingat ang mga bangko sa pagpapautang na hahantong sa isang credit crunch. Ang mga maliliit na negosyo o MSME na kailangan ng puhunan para makabangon ay hindi na makakautang. Kaya asahan ang mas marami pang pagsasara ng mga tindahan at kumpanya. Ang turismo na paboritong pambida ng ating ekonomiya at nagbibigay ng trabaho sa mga probinsya ay siguradong lulubog ng tuluyan. Sino ba namang dayuhang turista ang gustong mag-island hopping sa tabi ng isang conflict zone, di ba? Ang mga hotel, resort at mga lokal na negosyanteng umaasa sa mga turista ay tuluyan ng mawawalan ng kikitain. Isa na naman itong patunay kung paano ang mga geopolitical event ay kayang sumira sa mga sektor na akala mo ay walang kinalaman sa maduming mundo ng politika. Sa gitna ng ganitong matinding pressure sa ekonomiya, titingnan natin kung gaano talaga katibay ang pagkakaisa ng ating lipunan o yung resilience na lagi nating ibinibida. Malinaw sa kasaysayan na ang matinding hirap, lalo na kung walang makain at abot langit ang presyo ng bilihin, ang nagiging mitsa ng mga pag-aalsa at galit sa gobyerno. Ang pagpapanatili ng kaayusan sa gitna ng krisis na ito ay mangangailangan ng pambihirang liderato yung totoo at pagtutulungan ng lahat na parang imposible namang mangyari sa ngayon. Bilang mga analyst dito sa Dunong Mundo, nagmamarunong kaming mag-isip ng mga mitigation strategies para kunwari ay may magagawa tayo. Una, dapat daw palakasin ang reserba sa pagkain at enerhiya. Kailangan nating magkaroon ng sapat na buffer stock ng langis at bigas na tatagal ng ilang buwan para lang may oras tayong maghanap ng ibang malalapitan. Pero syempre, ang pag-iimbak na ito ay nangangailangan ng malaking pondo at matinong infrastruktura na alam naman nating madalas ay hanggang plano lang. Pangalawa, kailangan nating lawakan ang ating supply chain diversification o sa madaling salita, huwag maging loyal sa iisang supplier. Hindi tayo pwedeng umasa lang sa iilang bansa para sa ating mga pangangailangan o pag-export. Kailangan nating humanap ng mga bagong merkado at supplier sa ibang mga kontinente na hindi madadamay sa gulo sa Taiwan Strait. Ang pagbuo ng mga bagong ugnayan sa kalakalan ay isang pangmatagalang plano na sana ay magpatibay sa ating ekonomiya kung magagawa nga. Pangatlo, bilisan na raw ang pagpapaunlad sa sarili nating agrikultura at enerhiya para ngayon lang naisip. Ang paglipat sa renewable energy at pag-aayos sa pagsasaka para hindi na tayo laging umaasa sa imported na pataba ay magbibigay sa atin ng kaunting kalayaan. Kung kaya lang nating pakainin ang sarili natin at paandarin ang mga industriya gamit ang sariling yaman, hindi tayo laging mukhang kawawa tuwing may gulo sa pandaigdigang merkado. Pero siyempre, ang mga reformang ito ay hindi mangyayari sa isang tulog lang. Ang paghahanda para sa krisis na ganito kalala ay nangangailangan ng political will, isang bagay na parang alamat na lang sa atin at pagtutulungan ng mga sektor na madalas ay nag-aaway lang. Ang paghihintay na sumabog ang bomba bago kumilos ay ang paborito nating resipe para sa siguradong kapahamakan. Sabi ng mga macroeconomist, ayusin daw ang bubong habang mainit ang araw, hindi kung kailan basang-basa na tayo sa ulan. At huli na ang lahat, ang krisis sa Taiwan ay isang malupit na paalala na sa modernong mundo, walang bansang pwedeng mag-inarte na kaya niyang mag-isa. Ang Pilipinas, kahit napapaligiran ng dagat, ay mahigpit na nakakabit sa pandaigdigang makinarya na madalas ay sira-sira. Ang kapalaran natin ay nakatali lang naman sa mga desisyong ginagawa sa mga bulwagan ng kapangyarihan sa Beijing, Washington at Taipei. Ang pagiging mulat sa katotohanan ito ang inyong unang hakbang tungo sa pagiging praning
at mapagbantay. Bilang mga mamamayan, kailangan nating piliting intindihin ang mga mekanismong ito kahit masakit sa ulo. Ang pag-alam kung paano pinapamahal ng mga gulo sa labas ang presyo ng inyong mga bilihin at kung paano nito sisirain ang inyong security sa trabaho ay mahalaga para sa mas matalinong desisyon sa inyong butas na pananalapi. Mag-ipon daw kayo, iwasan ang labis na utang, at maghanap ng mga alternatibong pagkakakitaan, mga hakbang na madaling sabihin pero mahirap gawin para protektahan ang sarili ninyong pamilya. Sa pagtatapos ng ating kunwari ay malalim na pagsusuri dito sa dunong mundo. Muli nating balikan ang pangunahing mensahe. Ang Taiwan Strait ay hindi lang basta anyong tubig. Isa itong malaking fault line ng pandaigdigang ekonomiya na pwedeng gumuho anumang oras. Ang tensyon doon ay hindi lang isang abstract na konsepto, kundi isang totoong banta sa inyong mga supply, sa inyong mga trabaho, at sa ating mga OFW na tinatawag nating mga bayani pero madalas ay pinapabayaan lang. Ang bawat paggalaw ng militar sa rehiyon ay may katumbas na pagiyak ng ating mga merkado. Ang pagsabog ng bombang ito ay wawasak sa mga taon ng kunwari ay pag-unlad at itutulak ang milyon-milyong Pilipino pabalik sa matinding kahirapan. Ito ang pangit na katotohanan ng geopolitics at macroeconomics na ang kapayapaan ay ang pinakamahalagang infrastruktura na hindi kayang itayo ng kahit sinong politiko. Walang halaga ng foreign aid o mga pangako ng tulong mula sa mga alyado ang makakatumbas sa halaga ng isang tahimik at matatag na rehiyon para sa inyong kalakal at buhay. Kaya naman, ang ating panawagan ay para sa matalinong diplomasya kung meron man yan sa ating gobyerno. Habang pinoprotektahan natin ang ating sariling soberanya, kailangan nating tiyakin na hindi tayo magiging mitsa na magpapasiklab sa isang mas malaking gulo. Ang pag-navigate sa mapanganib na katubigan na ito ay mangangailangan ng mahusay na pamamahala, malinaw na pag-unawa sa ating mga kahinaan sa ekonomiya, at isang hindi matitinag na pangako sa kapayapaan sa pamamagitan ng dialogo sa halip na puro porma. Ang panonood sa mga balita tungkol sa mga warship at fighter jets sa Taiwan ay hindi dapat ituring na parang nanonood lang kayo ng action movie sa Netflix. Dapat itong magsilbing alarm bell para sa bawat isa sa atin na mahilig matulog sa pansitan. Ang epekto ng sigalot na ito ay hindi magtatapos sa mga headline, ito ay magtatapos sa inyong mga pitaka, sa inyong mga trabaho at sa kinabukasan ng ating bansa. Bilang isang bansa, kailangan nating magkaisa at patibayin ang ating mga institusyon upang harapin ang anumang bagyong darating mula sa hilaga. Ako ang inyong tagasuri mula sa dunong mundo. Sa mundong mabilis magbago at puno ng kawalang katiyakan na parang mood ng ex mo, ang pinakamahusay na sandata ay ang kaalaman at pag-unawa sa mga malalaking puwersang sumisira sa ating buhay. Patuloy naming susubaybayan ang mga kaganapang ito at bibigyan kayo ng malalim na macroeconomic na pananaw na baka mas lalo nyo lang ikabahala. Maraming salamat sa inyong panonood at naway patuloy tayong maging handa at mapagmatyag sa mga hamon ng bukas na laging may dalang sorpresa.